Hello guys, this is King and welcome to the full review of the Cherry Mobile Flare 5. So, welcome back guys. So, ngayon, ibibigay na natin yung full review natin sa Cherry Mobile Flare 5. So, bago natin umpisahan, bigay na natin yung full specs ng Cherry Mobile Flare 5 para hindi nasagabal. So, yung Cherry Mobile Flare 5 ay meron siyang MediaTek 6753 na octa-core processor with Mali T720 na GPU, 3GB of RAM, 16GB of storage, at 5-inch HD AMOLED screen with Corning Gorilla Glass 3. Yan. So overall, sa build ng Cherry Mobile, meron siyang volume rocker sa right side, button, power button, tapos yung slider. Sa taas, makikita natin yung 3.5mm headphone jack at yung micro USB slot niya. Sa left side, wala tayong masyadong makikita. Sa baba, wala rin tayong makikita. Yung microphone pinhole lang. Tapos, sa harap is yung camera with flash. Tapos, yung speaker. Tapos, meron siyang notification LED light dito sa bandang kanang taas. Pag may message ka sa Facebook or kung ano man yung pwede mong iset na notification sa kanya. Tapos, yung Cherry Mobile Flare 5 ay meron siyang Android 6.0 Marshmallow. So, updated na siya and hindi ka na masyadong mamomblema doon kasi matagal pa naman yung Nougat sa Pilipinas. And sa build niya, para sa akin, sa sarili kong experience, sa paggamit ko sa kanya, fingerprint magnet, yung likod ng Cherry Mobile Flare 5, pero okay siya, kasi simple lang yung build niya and mas hindi na masyado maraming arte. Kumbaga, manipis lang din, yan, and magaan lang din siya. Kumbaga, hindi masyado mabigat, kasi hindi naman porket mabigat yung phone, okay na siya or matibay na siya. And yung dito sa baba, wala siyang buttons, wala siyang capacity buttons, bali nasa screen yung menu, back, tsaka recent na buttons natin or steady yung pag makiklear ka ng apps. Sa screen naman natin, yung 5-inch HD AMOLED screen, wala rin akong mapipinta sa kanya kasi overall, kahit nasa arawan ako, maayos ko namang nakikita yung pag nanonood ka ng YouTube or pag may kachat ka, maayos yung screen niya kahit medyo mataas yung sikat ng araw and vibrant din yung colors. Kumbaga buhay na buhay yung mga kulay dahil nga sa AMOLED screen siya. Sa sounds naman, yung sa Cherry Mobile Flare 5, medyo nahihinaan lang ako sa sounds niya, pero okay din naman. Hindi siya nagiging basag or tunog lata kahit nakatodo na yung volume. Medyo nandun nga lang siya sa side ng mahina. Medyo luma yung processor na nakakabit doon. So ito, yung pinakabagong nakakabit dito is yung MediaTek 6753 na processor. So tatabi muna natin. Bali free na data, LTE, SIM card. Pero kung gusto mo, pwede mo naman siyang kabitan ng 3.5mm na headphone. So para ma-counter yung hina niya, pwede mong gamitin yung 3.5mm na headphone. In terms of camera usage naman, sa past ng mga camera ng Cherry Mobile, isa to sa mga, sa tingin ko, masasabi ko na okay or malinaw yung camera niya. Kasi yung Flare X na ginagamit ko pag video at saka sa camera, medyo nasa yellow side siya. Pag kumukuha ka ng picture or ng video, parang nagiging yellowish yung video. Dito sa Cherry Mobile Flare 5, malinaw yung nakukuha kong pictures. Yun nga lang, syempre pag medyo madilim na, medyo grainy, so lahat naman karaniwan ng ganon na smartphone, pag medyo nasa madilim na side na, nagiging grainy. Sa budget side kasi tandaan natin guys, sa 5,500, medyo nasa mahal na side to ng budget phone. Pero overall sa camera niya, sa video at sa yun nga, yung pag magpipicture ka, okay naman siya. So kung gusto nyo makita yung hiwalay na
camera sample natin sa Cherry Mobile Flare 5, click nyo lang yung description dyan. Nandyan yung mga link sa screen kung saan pwede nyo i-click papunta dun sa video review natin ng camera ng Flare 5. In terms of gaming naman, halos lahat ng games napa-under ng Cherry Mobile Flare 5 natin. Kasi sa tingin ko, perfect combination sa 720p na resolution yung Mali T720. So, lahat halos ng game umandar ng smooth. Syempre, maliban lang dun sa NBA 2K17. Pero, at the right settings, kumbaga kung titimplahin mo ng tama yung settings ng NBA 2K17, mapapaandar mo na siya ng maayos. So, sa gaming, approved din yung Cherry Mobile Flare 5. Ngayon, sa call and text natin, kahit may 4G nga dito sa amin, pero sa totoo guys, pagdating sa 4G, pag smart, wala nang signal yung smart sa amin na 4G. Talagang gumagapang na. And yung Globe, sa lugar namin, medyo malakas yung Globe, and nakakasagap naman ako ng signal ng maayos sa Globe. And 4G din yung signal. As you can see guys, ayan. 4G yung signal natin. Yun nga lang, hindi ganun kalakas yung signal sa amin. Pero okay siya, nakakasagap siya. And sa Wi-Fi din, yung Wi-Fi signal nito, bali, pag ginagamit ko yung smartphone or tong Flare 5, bali, nandito ako sa second floor namin, sa bahay namin, and yung router namin nasa baba, tapos yung mga tatlong pader yung diferensya niya, okay naman, nasasagap niya rin na maayos, hindi rin nagpuputol-putol yung signal, and yun nga, dahil sa, pag nasa labas ka, malakas din yung sagap niya ng internet or ng 4G, kasi nga, compatible na yung Flare 5 sa 700 MHz signal ng Globe na LTE. Pero yung gamit ko kasi Cherry prepaid na SIM card. So, part pa din yun ng parang sister kombinasyon yata ng Cherry Mobile at ng Globe. So, okay pa rin siya. And sa overall performance niya, masasabi ko okay yung Cherry Mobile Flare 5. So, kung wala ka pang smartphone na may GPU na 6753, halimbawa, wala ka talagang smartphone, yung mga ordinaryong cellphone lang yung gamit mo, good buy siya para sa presyo niya, Cherry Mobile Flare 5. Ngayon, kung mag-upgrade ka naman, kasi kunyari, meron kang Flare S4, S4 Plus, Cubix Cube 3, hindi ko i-advise na yun yung smartphone mo, tapos mag-upgrade ka sa Cherry Mobile Flare 5. Kasi halos same specs lang siya, and aangat ka lang ng onte kasi malinaw yung camera nito, tapos yung screen nito, tapos magbabayad ka ng 5,500. Hindi advisable na from last generation na Flare 4, Flare S4, Flare S4 Plus, Cubix Cube 3, Alcatel Flash 2, tapos bibili ka ng Flare 5 para ituring mo siyang upgrade. Hindi advisable yon. Pero kung wala ka pang smartphone na may ganitong specs na octa-core, or gamit ka from Flare S3 ka pa, galing ka pa sa Flare S3, mga luma pa, yung Mi 5, mga MyPhone Rio, ganon, ibang brand na hindi pa gumagamit ng 6753, pwede mong i-upgrade. Pwede ka pang bumili ng Flare 5 kung wala ka pang smartphone. Kumbaga first time buy mo, okay siya. Mare-recommend ko siya na ganon. Kasi in terms of camera, approve sa akin. In terms of sound, medyo lang, medyo mahina. Nasa mahinang side siya, pero okay naman. Sa screen, 5.0 HD AMOLED screen with Corning Gorilla Glass 3, approve din sa akin. And smooth din yung performance niya kasi Marshmallow, Android 6.0 na siya, so wala na rin masyadong problema doon. Medyo sabay pa sa uso or sabay pa sa generation ng OS. And sa gaming, may Mali T720 siya. Okay din siya kasi halos lahat ng game na nilagay natin, napaandar naman niya ng maayos. And smooth naman yung NBA 2K17. Medyo okay lang din, basta gagawin mo yung tamang resolution or tamang adjustment ng resolution. And sa overall build naman niya, matibay siya. Para sa akin, manipis, okay lang. Kasi yun nga yung nakaraan sabi ko sa unboxing niya, yung sa first impression. Kasi yung tibay, nakadepende yan sa gumagamit. And sa battery naman, andyan din yung review natin sa battery. Click yung description. Pero
In terms of charging, 3 hours of charging yung pag i-charge ko siya from zero battery. Tapos, umaabot din siya ng whole day pag casual lang. So, yung magwa-wifi ka, Facebook. Ngayon, kung hardcore naman yung gagamitin mo, aabot siya ng screen time na 4 hours. So, onting gaming, onting YouTube, onting nood, stream, Facebook, chat. Yun, pinakamatagal na nagamit ko siya is 4 hours na screen time with 3 hours of charging pag zero battery. Ayan. So, sa mga nagtatanong, meron tong dalawang kabitan ng SIM card sa likod, micro SD, na separate memory, pwede din siya, and dalawang SIM card. So, yung SIM card slot 1, nandun yung LTE, tapos yung number 2, nandun yung 3G lang at 2G. Ayan. So, dun sa mga nagtatanong kung okay ba yung Cherry Mobile Flare 5, as an upgrade from the previous generation ng Cherry Mobile, hindi. Pero kung wala ka pang smartphone tapos ngayon ka lang bibili ng octa-core na may touchscreen na ganito 5-inch tapos may budget ka, pwede mo siyang bilhin. Approve siya sa akin sa camera, sa gaming, sa screen, sa performance, sa battery. Yan. So, sana sa mga nagtatanong or gustong malaman yung mga specs or performance ng Flare 5, sana na-inform ko kayo ng maayos. Yan. So, if you like this video guys, don't forget to like it. Kung hindi nyo naman type, dislike it. And for more PinoyTube videos, don't forget to subscribe. This is King of PinoyTube, signing out. Thanks for watching. Bye!